Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo? Makikita natin to ay may concept ito na Docetism. Docetism is the heresy that denies Jesus' true humanity, claiming he only appeared human while being purely divine, rejecting his real suffering and incarnation. And makikita po natin to sa 1 John chapter 4 verse 4. Makikita po natin to sa 1 John chapter 4 verse 2 to 3. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Sa Tagalog naman po, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung pinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinahahayag tungkol sa kay Jesus. Mula sa Diyos ang Espiritu ang nasa kanila. Ang Espiritu na kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyo ito ay darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, Jesus is truly man. So, si Jesus po kasi nagkatawang tao siya. So, he is a truly man kasi nga nagkaroon siya ng physical appearance. Dumating siya rito sa lupa bilang isang tao. At ipinanganak siya. Ngayon naman sa second teaching, Jesus' divinity and humanity secure our salvation. So, yung si Jesus po, meron po siyang divine sa sarili niya. At na-secure po nun tayong mga tao, pati na rin po sa salvation natin. Ngayon naman sa third teaching, Jesus emphasized with and cares of His followers. So, yung mga taong merong pake sa Panginoon at yung mga naniniwala sa Panginoon at yung mga sumusunod sa Panginoon. May pake ang Diyos doon. Hindi niya hinahayaan na may kung anong mangyaring masama sa mga tao ngayon. Ngayon naman sa application na tayo. First application, believe in the true Christ and the true gospel. So maniwala tayo na totoo si Kristo at yung mga gospel na ibinibigay niya or binibitawan niya sa atin, lalong-lalo na sa Biblia. Ngayon naman sa second application, remember that Jesus understands our pain. Tayong mga tao kasi, meron tayong mga sakit or bighati na nararamdaman. So, palagi nating tatandaan na ang Panginoong Jesus, naiintindihan niya tayo sa lahat ng sakit na nararamdaman natin. Third application naman, pour out all your burden to Jesus. Lahat po ng pasakit or bitbitin natin sa sarili natin, ibigay natin yun or sabihin natin yun sa Panginoon. Kung sa ganun, hindi tayo yung nabuburn. Mas nababawasan pa yun ng Panginoon. Ngayon naman sa discussion tayo, why is it essential to know that Jesus understands our pain? Essential siya dahil ang Diyos lamang nakakaunawa sa sitwasyon natin. So, dapat natin na sinasabi sa Panginoon or dapat natin isipin na inaalalay ng Panginoon at natutulungan niya tayo sa bagay na yun.
So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.